Hello, good day sa lahat. Welcome po sa isa na namang 3D Studio Max tutorial natin. Ako po si Eric Dosayla. By the way, pasensya na po medyo natagalan sa pag-upload ng mga video. Okay, pero I try ko mag-upload na halos every week para makatulong din sa ano no, sa inyo in case na may gusto kayong ah, aralin or gusto nyong i-record ko, sabihin nyo lang, message nyo lang po ako. By the way, ang topic natin ngayon is about 360 videos, okay? Na uso na rin yan, pero to be honest, medyo matagal na kasi yan na technology. Yan po yung panoramic export ng 3D Studio Max at iba pang software, no? Like Maya, Cinema 4D, okay? At ngayon, SketchUp meron na rin dahil po yun sa camera ng V-Ray and so on. So, ngayong araw, i-share ko lang sa inyo ang nalalaman ko tungkol sa sa 360 na yan. Kasi siguro alam nyo naman na ang next generation ng mga movies is ano na no, virtual reality or may VR na. Okay, so basically happening na ngayon yan. Kung nakikita nyo sa Facebook for example, type kayo Facebook 360, kaya halos lahat no, like nag-upload sila ng video 360. Okay, and ito isa sa mga example kung bakit natin ano no, yung Tarzan. So play natin to. Okay, basically ang Tarzan na to, okay, ano siya, CG. Okay, kung nakikita nyo, minumove ko yung mouse ko. Kung naka VR po kayo, pwede kayong magano no. So, eto moving siya at the same time. Nakikita nyo, minumove ko lang yung ano, nakakahilo pero kung kayong nagko-control hindi naman kayo mahilo kasi kayong magdi-decide kung ano ang kinalabasan ng view nyo. So, nagbabari na ngayon. Hindi ka tulad dati na hindi ka pa... Kaya ano to? Sana to? Nahihilo na ata ako. Anyway, um, so, i-check it out nyo lang. Tarzan po. Nandyan po yung ano. So, parang nasa roller coaster kayo. Okay. So, basically, ang makikita nyo dito is meron tayong icon, which is, ito yung parang ano niya na. Pag nag-click ako dito, babalikin sa original na point. So, ang kagandahan kasi ngayon with Facebook is na-embed na nila yung 360 viewer, no? Actually, matagal na to, kaya lang, hindi lang siya na uso dahil nga sa viewer na yan. Ano ko to? Anyway, punta tayo dito sa Max. Simple lang, no? Ang kailangan nyo lang, siyempre, scene, no? Gagawa tayo ng scene muna. So, gagamitin natin is V-Ray. Ayoko ng V-Ray. Sige, V-Ray din Corona, no? Para at least may option kayo. Anyway, customize nyo muna. Make sure na yung units nyo is same as kapareho lang para hindi kayo malito, no? So, basically, ang nangyari is um, dito is yung uh, unit scale natin tsaka yung display it's magkaisa lang para hindi naman tayo malito. Although may preference kayo, depende yan sa inyo no, kung anong gamit nyo. So anyway, cancel ko ata. Okay, so yung ginagamit ko ngayon. So magka-create muna ako ng box. By the way, 2016 yung gamit ko. 2017 na meron na rin ako. I-discuss ko lang ng konti sa inyo yan later on. Okay, anyway, gagawin muna ako ng isang scene. So, make sure na yung realistic and click nyo lang. Okay, gumawa ko ng box. Yung box na to, ito yung magiging ano natin, no? Scene sa loob. No? So, simple lang muna. So, gagawin natin 5 meter by 5 meter. That is 5,000 mm. Tapos yung ano niya is 2,800. Yung height. Okay, meron akong box ngayon dito. So, press Z para zoom. So, again, basic max. I think alam nyo naman. Okay, so ang gagawin natin dito, i-convert ko to as polygon. Okay. Tapos, ang gagawin ko, siselect ko using element or press for 5 sa keyboard. Okay, tapos isiselect ko to. Notice ka na highlighted siya. Pwede ko rin itong i-disable yung highlight by pressing F2, no? Kung medyo ayaw nyo ng mapula sa mata. Anyway, ito, if i-flip ko, ang purpose niyan, again, kung balikan natin yung pinaka-basic natin, one-sided lang po halos lahat ng ano no ng model ng Max or yung primitives niya no. So one side meaning normal yung sa likod
Okay, yung face yan po yung hindi siya normal. Anyway, ang purpose nito para makita natin sa loob. So, right click ako, object properties. So, make sure na check yung back face ka. Ang purpose nito para lahat ng normals magiging invisible, no? So, click OK. Ngayon, nakikita natin yung sa loob. Okay. I'm sure yung iba alam na nito kasi ano na rin siya. So, gagamitin ko lang yung command F4, no? Or press ko lang sa keyboard F4. Hindi actually yan command, sorry. Okay, ang purpose niyan para makita natin yung edges, faces. Okay, gagawa lang muna tayo ng simpleng scene. Okay, para hindi tayo tumagal. Okay, anyway, ang focus naman natin is yung 360. So, ang gagawin natin is create ako ng sweep loop. No? So, gagawa ko ng bintana. Okay, ina-eyeball ko lang to hindi po to accurate as of now. Okay, tapos i-ignore backface ko para hindi ko ma-select yung na hindi ko nakikita. Like for example, hindi yan naka-uncheck. Pag nag-click ako dito, ang nasa-select ko, for example dito, by polygon or press 4 sa keyboard. Pag nag-click ako dyan, nag-click na ako ng isa, pero ang iniisip ko, ito yung nasi-select ko. Pero actually, yung nasi-select ko, ito. Yung sa likod. Kaya, ignore backface palagi. Okay, so kailangan ko to. Ito yung bintana natin. So, i-extrude ko lang siya. Extrude. Okay, ang gagawin ko, extrude pabalik. Right-click. So, dito. Decrease yung konti. Okay, ngayon, ina-eyeball ko lang Hindi ito accurate again. So, anyway, pwede nyo naman palitan yan. Depende sa preference nyo. So, let's say gawin ko lang 80 minus 80. Click OK. Okay, tapos delete. Okay, babalikan natin yan ulit. Gagawa tayo ng bintana. No? So, gawa muna tayo ng frame ng bintana. So, select ko yung using border. Press 3 sa keyboard. Tapos, ang gagawin natin is create shape from selection. Make sure na linear kasi hindi naman to smooth. So, click OK. Ngayon, meron na tayong ginawang shape out of that selection. So, select ko yung shape na yan, which is spline siya. Okay, make sure na spline. So, ang gagawin ko dito, lalagyan ko siya ng command, sweep or modifier sweep. Ang purpose niyan para magkaroon ako ng profile. So, bar. So, gagawin natin to parang siya, no? So, gawin natin, let's say, 50 by 50. Medyo malaki na konti. So, yan po yung natin. So, gawin na natin siya 25. Okay. Yeah. Tapos, make sure na sa loob tayo ng itong option niya, pwede kang mag-change from outside, inside, tapos dito rin pwedeng combination. Yan. So, most likely ganyan yung kailangan ko. Okay. Okay, next is select ulit yon. Make sure na nandito pa rin tayo sa sa shape na siniselect natin. Tapos meron ditong editable spline, no? So, click natin to. Punta tayo ng segment. So, hindi natin nakikita ngayon yung kasi hindi natin na show end result, no? Click natin to para babalik tayo dito sa Gagawin natin, select natin to. Okay. Enable ko lang hold shift, left click drag. Ang purpose nito, magduduplicate tayo. Okay. So, medyo maliit nga. 25, gawin natin 40. Okay. So far 40. Okay. Back natin to So, 40. Okay. Select ulit yung segment. Select natin to. Dito tayo sa taas. Okay. So, make sure na i-duplicate natin to. Notice kayong pag-duplicate natin, andun siya sa nasa labas. Okay. Okay. Ngayon, gagawin natin to. Okay, para maging accurate kayo sa pag-divide nito. Okay, one suggestion lang So, delete ko muna to. Okay, habang nasa segment tayo, select nyo to yung dalawang segment na yan. Tapos, meron tayo dito yung tinatawag division. No? So, i-divide natin yan. So, let's say, depende sa nyo. Let's say, gawin natin siyang 3. So, di-divide natin ito 3. Notice ka may yung 10, 3. Okay. Na no? Yan. Okay. Ngayon, kailangan natin to i-create mag-create tayo ng line para magkaroon tayo ng dito. So, balik tayo sa vertex. Meron tayong tinatawag na dito na snap. Right click kayo dito, make sure na vertex. Tapos, press S for snapping. Okay, ngayon notice ka magkakaroon tayo ng So, mag-create ako ng line. So, snap ko siya dito, papunta dito sa isa. Okay, tapos ito naman, click, right click. Left click, click, right click. So, meron tayo ngayon, ganyan. No? So, again, segment naman tayo.
ano nyo lang, press S para matagal yung ano. Gagawin ko, nasa ano pala to. So, select ko lahat ng segment. So, hold shift, left click, drag para magkaroon tayo ng ganyang okay, frame. Okay. Ngayon, na-notice ko na yun, nasa labas yung frame na to. Bakit kaya? Dahil kasi yan sa ano, sa profile, no? Yung profile kasi natin, notice ka dito yun. So, make sure na i-drag and drop nyo lang dyan. Okay, ito. Again, same process. Ito siguro kailangan i-move dyan. Okay. Okay, so far so good. Anyway, maraming ways, no? So, kung gusto nyo madalian, actually, the best way, meron din isang way, no? So, place plane, for example, left click, drag. Okay, ganyan. Tapos yung plane, gawin ko lang, let's say, sorry. Tagalin natin ito muna. So, let's say tatlong, notice ka 3 na siya. Tapos magdagdag lang ko ng isa para dyan sa gitna. Convert ko siya as polygon. Ito yung pinakamadabilis Tapos, i-move ko lang yung using vertex point, press 1 sa keyboard. Move ko dito. Select ko. Tapos, meron akong ganyan. Okay. Ngayon, titingnan natin Ang nangyari dito is meron tayong plane. So, ang gagawin ko, select edge. Lahat ng edge. Tapos, same process. Create shape from selection. Linear. Click OK. Tapos, delete nyo to. Okay, meron na kayong ganyan. No? So, itong, depende sa niyan, sa inyo. So, pwede ako hold, maglagay ng sweep modifier. Same process pa rin. So, 40, so 1. Okay, notice ka ganyan. Okay, meron tayong issue, no? So, issue lang konti. Anyway, hindi masyado issue yan kasi ano lang naman yan. Kung may mga ganyan man, madali lang siya so segment. So let's say for example edge, ito mali, no? So ang gagawin natin, i-reverse lang yan. Okay, pwede ka mag-spline, click mo yan, reverse, yan, nagre-reverse lang yan. So ito spline, reverse. So again, no twist time. Sorry. Anyway, okay, pusin natin muna to. So, next is yung floor natin. So, select ko lang yung floor natin. So, this, detach nyo lang to. So, pangalan natin floor. Okay. So, again, select nyo yung floor. Papalitan nyo lang yung color. Any color will do. To represent lang ng next yung ceiling. So, select natin to. Click, left click, control left click para ma-select. Again, same process with floor. So, detach, gawin natin siyang ceiling. Okay, yung natira, which is yung box natin kanina, gagawin natin siyang wall. Pangalanan ng wall. Okay, so far, nandyan na yan. Okay, next, ano pa kailangan natin? Okay, sorry. Kailangan pa natin ng yung model. So, kukuha lang muna ako dito pasensya na. Para hindi tayo matagalan. So, meron dito mga arc model, no? Natin dito magandang door. So, depende sa inyo kung anong feel nyo. Ito maganda naman siguro. Number 35. Okay, so, ang gagawin natin. Okay, number 35. So, texture, kukunin ko lang to, Control C. Okay. Ako dito sa customize user path, make sure na yung external i-add natin yan kasi texture ng yan. So use, click OK. Okay. So kukunin natin yung na yon, number 35 na. So make sure na natin. By the way, load nyo muna yung V-Ray. So yes. So kung nakikita nyo, V-Ray po to. Okay. Yan mo na. Okay, balik tayo dito sa number 35 daw. So, 35, click, drag, drop, merge. Okay, yan nyo lang. Tapos, group, door. Okay, ang purpose natin, naging group natin para malaman natin yung, or makokontrol natin masyado yung. Anyway, again, dito siguro. Yan. Diyan natin ilalagay yung door. Okay, make sure na okay, nandiyan naman siya. Okay naman so far.
Okay. So, mayroon tayong door. Kaya kung gusto nyo butasan, madali lang naman. So, ang gagawin nyo lang, okay, move natin to. Move natin ng konti yung door. Somewhere dito. Okay. So, kailangan natin i-ano, no? Select nyo yung wall, which is yung, since the editable poly yan, may sweep loop tayo. Again, click nyo lang to. Okay. Tapos dito, for example. Tapos, select nyo yung sa gitna, which is actually, ganyan siya. So, delete nyo lang. So, butas actually yan. So, kung nakikita nyo, dito sa likod, ganun din. Okay. Depende sa inyo no, kung ano yung opening ng door. Most likely ganyan. Okay. Sa floor naman tayo. Okay. Floor, madali lang. Kailangan natin ng floor generator. Okay. Simpleng ano lang siguro. Or, pwede na rin yun. Para medyo ano, standard. Okay. Ngayon, sa floor gen, scale natin ng konti. Let's say 150 siguro. Hindi, 110. Okay. Tapos yung direction niya, let's say 45 degrees. Para medyo classy naman. Okay, mamaya natin i-texture yan. Next is kailangan natin yung ano, yung skirting. Lagyan natin yung skirting to. So, select ako ng wall. Use edge, press to sa keyboard. Left click. Okay, notice ka na click yan. Double click ko lang So, pag na-double click ko, lahat na po yan nasi-select. Okay, gagawin natin is, notice ka 8 edge selected. So, 1, 2, 3, 4, 8. Okay, gagawin natin create shape from selection. So, linear. Okay, so mayroon na tayong shape dyan. Okay, so, back tayo sa shape na kinuha natin. Okay, careful lang kasi, notice kayo dito may, ano. So, gagawin natin, habang spline pa siya, right click ako dito. Refine. Magre-refine tayo dito. No? So, anyway, nakuha niya na pala, no? So, nandyan na. Okay, next ang gagawin lang natin is segment. Select natin yung segment na to, delete. Para wala na tayo dyang spline. Okay. So, next is gagawa tayo ng, ano, ng profile. Ng skirting. Okay, using, ano lang, line, again. Pwede ka mag-click, click, click. Kuha ka lang ng sarili mo pattern or kung gusto mo, kuha ka sa internet. Marami naman kasi dyan. So, ang ginawa ko lang, nag-create lang ko ng line. So, make sure na maganda naman siya tingnan, no? Okay. So, ganyan. Na-eyeball ko lang, ha? Wala tong fix na, ano. Okay. So, make sure na straight lang. Okay, kailangan natin ng profile. So, kailangan natin ng fillet. Fillet natin tong sa taas. Dito. Tsaka dito. Fillet natin. Masyado siguro. Over naman pag ano. Okay, anyway. So, ito magiging profile ko. So, gagawin ko sila ko yung spline na yon, which is ito. So, lalagyan ko siya ng bevel profile. Pick profile. Okay. Tapos, wala nasa baba yan. Tapos, press nyo lang to. Profile gizmo. Move nyo lang ito ng ano, kung saan nyo gusto. Okay. Ngayon, nasa kabila tayo actually. So, gagawin muna natin, move natin ito ng konti. Okay, ganyan. Tapos, i-rotate natin. I-rotate natin using angle snap. Right click kayo dito. Okay. Press nyo lang 45 degrees. Press A sa keyboard. Tapos, rotate nyo to. So, yan. 90 degrees. Okay. Ngayon, double check nyo lang. Baka nagkamali. Okay. So, once na nandyan na tayo, kailangan i-move natin to. So, move naman ng konti. So, move out ka. Okay. Isang trick na kailangan natin is dapat hindi yung, kasi pag may gap na ganito, okay. Pag may gap na ganyan, yung ganyan na gap, medyo ano yan, tawag dito, mali, no? Kasi makikita yung, parang may wash out siya na ano, na, tawag dito, pag nag-render ka mamaya, may, parang may sunog dito somewhere. Okay, so, careful lang. Again, profile, habang nasa profile tayo, move natin ito ng konti. Make sure nasa tama lang. Okay, enough na yan. Kahit nag-cross yan, walang problema. Okay, titignan natin ulit ano nangyari dito. Okay, so meron na tayong
Okay, by the way, yung profile, maano yan ma-adjust. So, meaning, balikan nyo yung original nyo, which is yung spline kanina. Yan nyo lang siya. Yung spline kanina. So, press na kayo dito sa vertex. Let's say, ano natin, medyo mahaba kasi ng konti. So, medyo pa-exihan natin konti. Ganyan. Tapos, balikan nyo yung profile kasi umangat na yan ng konti. Okay, tapos, move down na kayo para mag-match lang. Kung medyo sobrang taas Okay, isa pa is pwede natin ito i-duplicate. Hold shift, left click drag. Sorry, ito pala. Hold shift, left click drag, ganyan. So let's say gagawa tayo ng dado. Okay, yung dado naman, again, tanggalin natin to. Para medyo maganda naman tingnan yung room natin. So again, bevel profile, pwede kang gumawa ng sarili mong profile ulit. Kokopya natin to, left click drag. Okay, so dito pa ano lang natin, exian ng konti. Tapos ito kailangan i-round din natin to. Yan, para tama lang yung ano. Konti pa. Okay, okay. So far meron tayong ganyan. Click nito, tapos yung pick profile, papalitan natin ng profile na to. Yan, tama na yan. So, notice ka meron na tayong sariling, okay, kailangan naman natin ng i-distribute natin yung panel naman sa baba. Okay, kaganda kasi with dito is pwede kayong gumawa ng So, yung sa wall, habang nakaano yung wall, sweep loop tayo dito. So, ganyan. Okay. So, meron tayong sweep loop na dyan. Okay. Tingnan natin kung nasa-select. So, meron dyan. Meron dito. Dito, wala. No? So, kailangan natin dito. So, again, sweep loop. Pwede ka mag-sweep loop ganyan. Notice ka hindi siya straight. No? So, ang mangyayari dito is select nyo yung vertex. Tapos, select nyo yung lahat ng vertex na to sa gitna. Tapos, meron tayo dito planar. So, sa Z, kasi Z-axis yan. So, nagiging straight yan. So, ngayon, kung titingnan natin yung wall, using ito, pwede ko na masiselect. So, ito yung gagawin nating panel. Okay. So, ito yung tama. Okay. Ngayon, yung panel na to, i-detach natin to. Detach. Okay. Pwede kang detach as clone para hindi mo mabura yung original. Click OK. Okay. Ngayon, dalawa na to ngayon. So, yung isang wall. Kasalay. Nawawala. That's weird. Anyway. Alright, click ako dito hide selection ko. Dyan? Ito pala siya. Okay. Kala ko nawala. Okay, so ang gagawin natin dito, kailangan make sure na i-divide muna natin to. So, tanggalin ko muna yung hindi ko kailangan. So, siselect nyo lang using edge. Tapos, backspace. Okay. Ang purpose ng backspace para kung nakikita nyo nawala yung edge. Pero meron tayong mga vertex na. So, pag nandyan, press nyo lang delete. Backspace ulit para mawala. Huwag delete kasi madali sa atin mag-divide mamaya, no? Okay, like for example ito. So, meron tayong nito, press 2 or sa edge, double click. Notice ka lahat ng nasi-select. Okay. Okay, ingat na kasi ito dito kasali, no? So, yung itatanggalin natin ito. So, para matanggal yan, backspace lang. Yan. So, para clean. Okay, para mas natin. Ngayon, press edge ulit. Select natin to. I-divide naman natin to into panels. So, panel kasi, okay, i-connect natin to. So, mangyayari dyan is, let's say, ganyan, 5 dito. Okay. So, tapos dito 5 din. Yan. Tapos, alam natin na hindi na to 5. So, ang gagawin natin, select natin to. Right click, connect. So, tanggalin natin siya.
eyeball lang natin. More or less, apat versus 6. Okay na siguro yan. Tapos isa dito. Isa rin dyan. Okay. Dito rin. Dito siguro kailangan isa. Okay. Dito din. Isa. Okay. So far, ito yung ano natin. Okay. Ngayon, kailangan natin medyo mas, ano tayo, no? Ba dito tayo magsisimula sa ano. So, ang gagawin natin dito, okay. Okay. Ito tayo dito sa ano, sa side view. Press 1 or vertex mode. So, lahat ng vertex na to, i-move natin dito sa below lang ng ano, ng dado. Tapos, ito, below din ng skirting. Okay. So, ngayon, ganyan na itsura. Okay. Next, kailangan natin ng ano, profile. So, select natin lahat ng ito, ng polygon face. Okay. Ngayon, magra-right click ako. Tapos, ang gagawin natin, magbi-bevel. Okay. Pero bago tayo mag-bevel, mag-inset muna tayo. So, yung inset, may option kasi yan dito. Make sure by polygon. So, pwede tayo mag-inset, no? So, i-inset natin enough na makagawa tayo ng dito, no? Double check lang. Kasi ito na-cover eh. So, make sure na okay. Siguro ganyan. Siguro natin 50 mm offset, no? So, click OK. Okay. Tapos nun, bevel profile tayo. Sorry, bevel command using ito. Huwag dito dito sa ano, para may option tayo dito. Ngayon kailangan natin mag-increase, no? So i-increase natin by 20. Tapos minus tayo ng kasi ito yung magko-control ng gaano siya kano. So let's say minus 5. No? So ganyan. So, click OK. Okay. So far, yan yung ano natin. Okay. So, unhide natin all. Unhide all. So, meron tayo dito. Papalitan natin yung color ng ano, wall. Gawin natin siyang green. Para hindi naman tayo maano. Okay. Bear in mind na yung dito sa baba, okay, mag-overlap siya, ganyan. Okay. So, gagawin natin dito. Okay. Saglit. Balikan ko kayo. Sorry. Pasensya na po may emergency lang. Nag-leak yung drainage ng AC namin. Anyway, saan na ba tayo? Okay. Okay, isang issue is yung ito, nag-overlap. Kasi isang ano lang sila area, no? Or yung, tawag dito, yung, kasi dito natin kinuha kanina. So, pwede natin burahin yan. So, using, para mas hindi na tayo, safe. So, siselect ko lang to, di-delete ko lang. Kasi hindi naman kailangan. Okay, so, pag binura mo yan, okay, nawala lang sa atin ito, no? So, actually may nawala. Ingat lang. Okay, anyway, kasi nag-move tayo dito kanina. Okay, anyway, madali lang yan. So, delete natin to. Ang gagawin natin, select natin yung edge ulit. Sorry. Nasa wall tayo. So, ang gagawin nyo lang, ito, select nyo, which is, double click nyo lang to. Okay, so far yung na-select nyo, yan lang, yung dalawa. Okay, para mas mabilis, ito na, no, border, select nyo yung isang click lang. So, lahat ng border nasi-select. Okay, tama lang yan. Okay. Ngayon, gagawin natin is, natin, no? Habang nasa border kayo, hold control left click para pumunta sa edge. Okay. Habang nasa edge tayo, hold alt, left click, drag. Okay. So, hindi natin kailangan yan. Hindi rin natin kailangan yung dito. At saka dito. Okay. So far, yun lang naman. Dito pa. So,
hold shift, left click, drag. Okay. Ang purpose niyan kasi babalik tayo dun sa taas, no? So, kung notice nyo dito, nasa select yung sa taas. So, hold shift, left click, drag. Okay, hanggang ma-meet nyo yung green apart. Okay, which is yan. Okay, so far, if you notice dito, mga tayo from dito, papunta dito lang. Okay, i-cover pa natin to. So, habang nasa edge mode tayo, select nyo to. Control, left click, control, left click. Control, left click, control, left click. Okay, dito naman tayo na position. No? So, hold shift, left click, drag sa Y. Okay, so sa top viewport para makita nyo. Okay, pag na-meet nyo yung green, nag-press ako ng G sa grid. Yan, so far, yan na lang. Okay. Para ma-close natin kasi mamaya pag nag-render kayo na may butas, diyan nagkakaroon ng mga unwanted noise. So, ayaw natin ng noise as much as possible. Okay, ito pa, butas siya. So, ang gagawin ko, select ko to. Okay, make sure na lagyan nyo lang siya ng cup hole para solid. So, lahat na yan same goes with dito. Okay, yan natin siya ng cup hole. Okay, pangalanan natin to, no? So, ito yung dado. Dado. Tapos ito yung skirting. Okay. So, kulang natin yung scorners na lang sa taas. Okay, so sa taas naman, okay, madali lang. Ang gagawin nyo lang, habang nakaselect yung, yung wall, hindi, ayoko nyan. Punta tayo sa ceiling, no? Sa ceiling tayo kukuha. Select nyo lang yung border. Select the border of the ceiling. Tapos create shape from selection, linear. Gawin natin tong skirting. Blah, blah, blah. Okay. Ngayon, select natin yung skirting. Okay. Tapos dito sa taas, gagawa tayo ng profile nyan. Since na medyo modern na ngayon, lagyan natin ng konting effect na. So, gawa tayo ng cove light. Cove lighting. Okay. Tapos dito. Tapos, i-embed natin yung design. Tapos ito. Okay. So, ito bali magiging profile ko. Lagyan natin ng drama. So, fillet, press 1, fillet natin ito ng konti. Ito din. So, ito, ganyan. Pangit. So, yan. Okay. So far, yan yung profile natin. The rest, kung gusto nyo magkaroon ng Okay. Press 1. Select natin. Lagyan natin lang siya ng konti lang. Again, nasa inyo naman to hindi naman to accurate as of now. Ina-eyeball ko lang. Okay. Select natin yung skirting, spline, bevel profile. Okay, pick profile, pick natin to. Okay, press 1. Yung profile nandito sa baba. Okay, bakit nandito sa baba? Una-una is babalikan natin to. Delete natin. Yung pag-select mo ng skirting, yung pivot point niya is nasa baba talaga, no? Kasi yan yung kanina yung square. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa hierarchy. Affect pivot only, center to object. Okay. Tapos, reset. Align to world, reset, transform, para wala na tayong Okay. Again, next, same process. Bevel profile. Ano ba yan? Pick profile, click. Okay. Notice na sa taas na. So, madali sa atin, press 1 or press dito sa profile gizmo. Move natin muna pa center. Make sure nasa center. Okay. Isang trick, no? Habang naka-lock yun, pwede kayong gumamit ng right click kayo dito. So, alam natin nasa X yan. So, para mas mabilis sa atin, so zoom tayo dito. Kasi wala yung handle, hindi natin makikita. So, under sa X, pwede ako mag-move. Tapos, alam ko yung Y, pababa, pabalik. Ganyan siya. Okay. So far, yan yung isang technique dyan. Again, since na hindi naman to solid naman kasi to.
Pero kung doubt ka, lagyan mo siya ng cup hole para iwas dun sa light leaks or sa noise na. Masyadong mababa yung... Okay, lagyan pa natin ng konting ano. Para sa ano natin. So, balikan nyo yung profile na ginawa nyo. Okay, ito yung line. So, press 1. So, again, i-drop natin to kasi sobrang ano siya. Pwede ka mag-increase ng konti. Tapos, drop natin to ng konti. Okay. Tapos ito, move ng konti dito. Kasi ito yung mag-cove light sa atin. Cove lighting. Yan natin konti dito. Yan. Okay. Tapos balikan natin yung profile. So, alam natin na nasa profile gis mo yan. Right click kayo dito. Isa sa mga tips and tricks natin. So, same process. Pwede ka mag-move. Okay, para makita mo na siya. X na naman. Okay. So, make sure na wala lang kayong ano no, mga gaps na makikita sa ano. So far, okay yan. Okay, ano pang kailangan natin? So, the rest, tawag dito. Wala naman masyadong, ano. Gagawin lang naman natin tong bedroom, di ba? Okay, so, press, ito. Wala tayong pangalan. So, ito yung may, ano natin. Window frame. Blah, blah, blah. Okay. So, wala pa tayong glass dyan. So, later na natin lalagyan. Okay, ano pa kailangan natin? Okay, so far, okay naman. Wala naman tayong masyadong ano. So, since na bedroom to, kailangan natin ng ano pang kailangan? Ng bed. Kasi wala nga tayong bed. Okay. The way mag-present nito, basically, okay. Kaya punta tayo sa layer. Maganda kung i-layer nyo yung ano nyo na. So, press kayo ng ano dito sa Toggle Layer Explorer. So, lalabas yung ganito. Okay, yung nandito na yung iba, like naka ano na siya, no? Ganyan. Meron dito kasing option, no? By default, naka ano yan, Scene Explorer yung tawag. Okay? So, pwede mo lang i-change dito into layer, no? So, same process din. Okay, so far, makikita natin na naglalagay tayo ng pangalan. Meron tayong window frame. Okay, ang AM na to, ito yung from ano no, arc model. Okay. So, pwede natin to i-select. Okay, kasi door yan. So, lagyan natin siya ng layer na tinatawag door. So, pwede ka mag-right click, rename, door. Okay, by the way, yung blue, yan po yung active, no? So, dito pwede ka actually mag-rename, no? So, right click, rename. Meron dito, let's say, door, underscore, tapos lagay mo ng numbered para 1 and 2. At least alam mo na sa door yan. Anyway, may line. Ano to? Okay, yung line. Ito yung mga profile. Okay. Careful kayo kasi yung profile. Okay, unless may babaguhin mo pa kayong iba. Okay. Lagyan natin siya. So, ito yung line. Ito yung mga profile natin. So, pwede yung i-select lahat to. Create ka ng bago. Layer. So, ito yung pangalan natin. Profile. Rename profiles. Okay. So, alam natin pag nag-select ka. Okay, ito yung nasi-select. So, ito yung rename natin. So, ito yung skirting, dado, tsaka cornice. Cornice profile. Okay. So, ito yung sa dado. So, rename dado profile. Not dado. Anyway, lastly, ito yung skirting profile. Okay. So far, ayan na yung scene natin. Next is yung ano pa? Ano yung object? Okay. May object tayo. So, i-move natin. Ito yung panels natin. So, right click, rename panel. Okay, either wood or whatever na gusto niyo dyan. Ano pa?
wall, window frame, tama na yan, wala na tayong problema. Pwede natin itong i-separate. So, isi-select lang natin para every time mag-create tayo, nandyan sa ano. Okay, so, kailangan natin yung ceiling, floor, tsaka wall. Okay, tsaka panel. So, ito yung, ano pa kaya? Ito by the way yung group. Okay, ilalagay natin siya dito sa door para isang ano lang. Para later on, pag nag-hide, mas madali sa'yo. Okay. Okay. So, ito yung ceiling, panels, skirting. So, lahat na to actually. So, gawa tayo ng bago. Okay. Ito yung pangalan natin, room. Babalik tayo sa default. Make sure na naka-blue. So, yan. Maganda na naka-ano siya. So, disable natin yung profile. Hindi na siya makikita. Okay. So, yung room, for example, kung gusto nyo i-select yung room, rename, or select nyo lahat. Okay. So, dito, papalitan natin muna yung room. The way ka mag-present, lagyan mo siya ng black wireframe. Tapos, gawa ka lang ng V-Ray material, or whatever dyan na, standard. So, gagawa tayo ng V-Ray material. So, under material. Tagal na pala ako nagsasalita. Okay, saglit. Okay, material. Okay, make sure na sa V-Ray. V-Ray material. Okay, change to. By the way, hindi ako gumagamit ng gamma correction. So, kung gusto nyo, habang gusto nyo sa rendering yan. So, meron tayong customize, preference, gamma and enable. Ito kadalasan sa mga nagre-render. Okay. So, ano nangyari dito? Hindi natin na-select. Okay, select natin ulit yung room. Right-click. Select sa room. Right-click. Select now. Tapos, i-add natin yung material natin. So, default would be our white basic matte. Okay. Ayan. So far, maganda naman siya tingnan. Okay. Anyway, mamaya na tayo maglagay ng mga ano pang kailangan. Oh, sorry. May nakalimutan. Dito sa sa skirting natin may cove light, no? So, punta ka dito sa edit poly. Lagyan mo lang siya ng edit poly modifier. Tapos select natin to. So, select ka lang dito kasi yan yung cove light natin. Hold control left click para lahat selected. Yan yung magiging cove light natin. Okay. Once na meron yan, okay, ang gagawin nyo lang, okay, di-detach natin to. Again, detach as clone kasi ayan natin. So, pangalan natin, cove light. Okay, under siya sa room kasi dito siya galing. Okay, click. Okay. Ang nangyari dito sa cove light, okay, lagyan natin siya ng shell. So, yung shell sa inner or outer, pwede ka mamili. So, lagyan natin siya ng, let's say, 3mm. Tapos, pag nag-shell ka, make sure na naka-straighten corner. Tapos, walang auto smooth. Okay, para, okay. So, mayroon siyang thickness actually na nilagay. Kung wala yung shell, ganyan na siya. Okay. Para mamaya, pag naglagay tayo dyan ng material na cove, mas madali. Okay, so far, ano pa ba? By the way, mga kapatid, support lang po. Okay, again, kung meron po kayong sa kay Brother Rolly po. Kasi nangangailangan po siya ng oh, meron ditong si Banahaw. Ito yung ginawa niya. Wow. Okay, yan. So, nauso na yung 360. Okay, mamaya makagawa na rin kayo. Anyway, asa na ba yung ito, workshop for a cause. Make sure po kasi si Rolly po medyo alam niyo naman yung sitwasyon niya. Anyway, kung may time lang kayo paki na lang support. Salamat. Okay, balik tayo dito. Sorry. Okay, next na kailangan natin is materials. So, pwede na tayo maglagay ng materials. Bear in mind lang, no, the way tayo so, like for example ito, may material na tayo actually dito.
na pwedeng gamitin. So kung nakita niyo yung frame ang door, okay, it's a wooden type na ano, medyo ano siya. So pwede niyo nang gamitin, no, as a visualizer or whatever na ano diyan. Okay, by the way, hindi ako gumagamit ng ano masyado. So gagamitin natin yung slate. Anyway, yung slate tsaka yung standard almost the same lang yan. Ang kaganda lang kasi dito, pakita ko sa inyo kung bakit. Meron tayong ano dito, no, kumbaga dito tayo gagawa ng material. Okay, actually yung nakikita nyo kaninang ano, nandito rin yan. Yan siya, oh. Yan. Hindi naman nawawala yan. Kanina yung ginawa natin basic white. Ang kaganda lang kasi with slate, lalo na pag dalawa yung screen mo, is malalaro mo siya na masyado. Okay, kailangan muna natin yung material nito. Okay, so ang gagawin ko dito habang nakaselect yung door, okay, isolate ko muna to. So, alam natin yung door na yan. So, the way ako magano, open ko lang muna as a group. Notice ka may pink ano siya, outline. Represent po yan na open yung group na to. So, individually nandyan, pero as a group siya. Okay, so select ko muna to. I-drop ko muna to. So, i-drop natin. So, naka-multi-mat siya. Okay. So, hanapin muna natin yung ano nito. So, basically ito yun. Okay. So, actually reflective lang siya. Kung nakikita nyo, kaya reflected siya masyado. So, ito gagamitin natin mamaya, no? So, ito yun. So, pwede ko siyang yan, no? Click, drag, drop dito, no? So, pwede akong gumamit ng copy. Ito yung kaninang ano niya. So, double click. Pag double click natin to, ito yung kinalabasan. Ito siya, wood paint. Simay glues. Okay. Okay. Pagkala dito. I-instance natin. Sorry. So, wood paint. Ganyan. Okay. So, gagamitin natin yan para sa ano natin. Right click and isolate. So, kung gusto niyo mawala yung pink na yan, click nyo lang to anywhere dito or select lang kayo dyan. Punta ka sa group, close, mawala yan. Okay, kailangan natin to, no? So, ito. So far, itong tatlo na to kailangan ko ng itong material para maganda siya tingnan. Okay. Next, meron tayong mga panels, no? Ano kaya magandang panels dito? Kasi most likely, pag nag-design kayo, gawa muna kayo, hanap kayo ng mga reference. So, meron tayong mga, ano, no, like, for example, color combos. Wall color combinations. Okay, so, mga ganyan. So, ma-inspire kayo kung magawa ng mga, ano, no, wood color, wooden wall color combination. Okay, atay ng mga medyo simple. Okay, hanap. Ito, wow, okay. View image, sobrang liit. Okay, blue, white combination. Tapos, shades of blue. Okay, anyway, ano tayo dito? Definitely, ang maganda kaya. Okay, ito simple din. Okay, white din siya. Full white, same color. Pwede natin i-adapt yan. So, pwedeng same color with this one. So, yung panel, same din. Okay. Tapos, the next would be yung wall natin. So, again, anything that is contrast sa ano niya. So, kung nanonotice nyo dito, may contrast. Medyo dark. Okay, hanap tayo ng mga ano dito. Okay, so ito ng ibang combination naman to. Same lang, tapos ibang panel. Kaya pwede. Anyway,
Nilagay ko sa blue eh. So, try natin blue. Okay, next gagawa ako ng color. Okay, material. Okay, so right click, material, V-Ray materials. Okay, then. Okay, isang trick dito sa V-Ray, unang-una is hanap ka ng um, combination like blue. Okay, medyo i-light mo na ng konti, huwag masyado. So near sa blue, light ulit. Masyado ano. Okay, somewhere dyan. Okay, so next is kailangan natin ng reflection, no? So the way ako reflect map. Okay, standard, make sure naka fall off. Okay, yung fall off lang yung wag ko control sa atin, ano. So again, make sure na wag masyadong super ano. So double click ako sa fall off, make sure na may output kayo. Enable nyo lang yung color map. Right click ako dito, bezier, tapos i-drop ko lang siya ng konti. Tapos kaya dito hindi na siya masyadong super reflective. Double click ako dito. So ito yung hana natin, wall blue color. Okay, next, ano pa kailangan natin? Hindi po siya metal kaya naka-check yan, pero kung metal, uncheck nyo lang. Okay, isa pang ano isa yung blend. Okay, so far yung word pang metal, pang plastic, blend lang. Okay, enough na yan. Punta tayo dito sa glossiness na huwag masyadong glossy siya kasi ano, so 0.75. Tapos kami highlight ako dyan konti lang para konting reflection na siya. So select ko yung wall, make sure na i-assign natin dyan, ganyan. Okay, enough. Ang nangyari is meron pa tayo dito. Ba't hindi? Hindi natin na kasi ano yan, ignore back face, kaya hindi natin na-select kanina. Delete. Okay, wala na. Okay, so save nyo muna kasi untitled to. So save as, kasi pag hindi, nako, patay kayo dyan. Tutorial, video tutorial. So ito yung 360 video. So as seen, sample. Okay, next would be yung floor kasi kailangan natin yung floor. So material ulit. Again, pwede nyo itong kopyahin actually. Okay, para mamaya i-control na natin using reflection. Okay, ano naman yung diffuse nito? So diffuse, ang gagawin natin, select natin to diffuse, standard, multi-texture. Gagamitin natin yung multi-texture nito. Okay, sa multi-texture pwede ka mag-add ng bitmap. Okay, so yung bitmap na yan, depende sa iyo kung saan mo meron ako ditong mga sets of library. Library, materials, hindi, texture pala, sorry. Ano ba ang kailangan natin? Shader, no, pula dyan, texture. Okay, ito. Okay, so since na medyo light tayo, medyo contrast natin ng medyo dark wood. So combination ng dark wood, medyo light ng iba. Okay, pwede natin ito i-combine. Ito medyo so siniselect ko lang siya, control left click. So once na selected na sila, natin dito, ayan, bibigyan natin siya ng konting, ayan. So click open. So magkakaroon tayo ng maraming texture. Tapos notice ka dyan po sila lahat. Tapos multi-texture na yung dating. So kung titingnan natin to sa as a box, hindi natin makikita. Anyway, cylinder. So marami sila actually. Okay, so happy naman ako dyan. Ang gagawin natin is select natin to, double click. So ito yung wood floor material. So select natin yung floor, double click, assign. Okay, kailangan natin i-show. So the way ka mag-show, show mo lang yan dyan. Okay, so F4, and makikita natin. Okay, hindi pa ngayon kasi hindi pa na-render, pero yung mga panels na yan, siya yung magbibigay buhay. Okay, so far so good.
Okay, ano pa kailangan natin? Sa cove light. Okay, sa cove light naman, select yung cove light. Okay, okay, arrange na natin to. Press L sa keyboard para ma-arrange. Okay, go tayo din. So, ito yung material. Material. Set. Okay. So, gawa ko ng material. V-ray light. Material. So, ito yung cove material. So, i-assign natin yan dyan. Okay. Once na-assign, double-click nyo na to. Meron tayo dito compensate camera exposure para later on kuha yung gusto natin. So, make sure na medyo warm lang ng konti. Okay. So, ganyan lang. Okay. Next, gawa muna tayo ng camera. Okay, camera. The way tayo gumawa ng camera is kuha tayo ng isang shot dito. Okay. Press G, tanggalin grid. Try ng konti. Okay, camera. So the way, kuha ka ng camera. So free camera. Click ka dyan. Dito sa front. Punta ka sa perspective. Control C. Kasi yung camera na active magiging ano yan, Control C, notice ka na wala. Actually, nandyan yan dito. Press C ka lang. So, yung view natin, pinalitan natin ang camera. So, move natin to sa gitna. Kasi yan, yan lang muna sa loob. So, masyado. Basta huwag ka lang sa labas. Okay, sa camera view. Okay, move natin to ng konti. Okay, rotate. The way ka mag-rotate, pwede kang gumamit ng local para rotate mo talaga. So, ingat lang sa angle, press A para naka-angle dyan. So, baba natin ng konti. Angle ulit. Okay, so i-exage na natin. So, Shift F para sa frame. Okay, kailangan natin yung 28 muna, pakita natin. Tingnan natin muna yung render. Kasi, mamaya na. Okay, marami nagme-message. Anyway, gagawa ko muna ng ng lights. Okay, since na V-ray yung gagamitin natin. V-ray light, make sure na plain. Select nyo lang yung window. Okay, move natin ito ng konti. Rotate, use angle snap A para kuha. Okay, so hindi lang natin to invisible. Ito yung light. Options, wag lang invisible, magiging white lang muna siya dyan. Okay, so kung i-render out natin to, basically kailangan natin muna i-check yung render elements natin as V-ray user. Okay, so balikan natin yung render. So ang gagawin lang natin is i-render out natin to using progressive lang, maka brute force and so on. Isang lang is naglagay ako dito ng V-ray denoiser. Later on i-discuss lang natin. Okay, so i-render muna natin to. So make sure na i-select nyo yung again 640 by 480 lang muna, tapos i-render out na natin to. Okay, make sure na lang okay, tanggalin muna natin yung mga nilagay natin dito sa frame buffer. I-render ulit. Okay, tayo lang tayo ng konti. Nasa na ba? Rendering image pass. Ayan. Okay, anyway, ito yung output nun. Medyo makapal yung natin. Okay, so far. Isang dito is yung floor tile natin. Medyo hindi siya match. Okay, so cancel ko muna. Stop. Okay, unang-unang natin is modify natin yung model.
So, select na muna natin to. Isolate. Okay, sobrang kapal. Okay. So, press 1 since na ano to. Select ko natin. So, view. Okay. Masyadong makapal. Again, hindi po to accurate sa ano ha, sa modeling. So, hold control left click. Yung vertex yung siniselect ko. Okay, gagawin natin, pupush natin ng konti lang. Yung ganyan lang. Enough lang na makikita. So, same dito. So, ingat kayo kasi baka select yung control, left click drag, hold control left click drag. Okay, dito na. So, again, ipupush na natin ito ng konti. Tapos dito, same process. Okay, so sensya na po ina-eyeball ko lang yung ano ha, yung thickness nito kasi pangit pag sobrang kapal. Okay, mga notice talaga na hindi maganda. Okay, anyway, push natin konti. Okay, so balikan natin. Isa pa sa kailangan natin ayusin. Tingnan natin. Ito yung floor natin. So, pangit siya tingnan. So, again, balikan natin yung material. So, under material, press M. Ito po yung multi-texture natin. So, i-manage natin. I-delete natin to muna. Okay, pipili tayo ng magandang wood floor. So, ito, maganda. Yung serious na lang ito. Huwag masyadong fancy. So, pwede rin to. Ano pa? Tingin ko ito. So, okay. So, try natin tong apat. So, ang mangyayari dyan is yung hindi na kailangan, pwede mo na burahin. Select, left click, delete, then close. So, press L ulit sa keyboard para i-arrange niya. Okay, try natin ulit i-render out. So, render. Tingnan natin kung ano yung kinalabasan. Okay, so far, meron tayo ditong cove light pala sa taas, no? Konti lang. Yung effect niya hindi masyado, ano? Kasi mas maliwanag, eh. So, tingnan natin konti. Ayan na, so, tama na yan. Okay, enough lang. So, concern tayo dito sa ano, no? Pero, gusto nyo, i-ano natin sa exposure. Okay, makikita naman natin yan. So, by default, ito yung ginawa lang natin. Yung highlight, binabaan. Ano pa kailangan natin? Yung sahig, not so happy. Meron pa rin tayong okay. Anyway, so try natin ano, ibahin ulit yung floor. Cancel natin to. So, materials ulit. Ano kayang ano ito? Ito parang nagpapaiba na ano. So, di-delete ko to. So, tatlo lang muna. Tatlong variety. Or pwede tayo mag-add pa ng isang dark, no? So, manage texture, add bitmap, something, ito siguro. Meron na pala yan. Manage, add. So, hanap tayo ulit. Something dark. Try natin. Try natin medyo light naman. Okay, so meron tayong light. So try natin render ulit. Tingnan natin kung ano yung nangyayari. Okay, so tawag dito. Yikes.
pangit yung puti. Anyway, cancel natin ulit. So, cancel. Pangit to. Delete na lang natin. Ito tatlo siguro enough na to. Again, ulitin lang. Render ulit. Yan. Medyo okay na. Again, preference nyo po yan. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong output. No? So, anyway, so cancel muna natin to. Focus muna tayo dun sa ibang element. Kasi since na 360 yung kailangan natin. Okay. Basically, once magawa mo na yung ano, okay, gagawa tayo ng by the way, bedroom po to. So, kailangan natin ng bed. Bedroom, pero walang bed. Okay, anyway, kuha tayo dito ng ano. Model. Okay, hanap tayo ng model. Fabrics. No? Okay, so ito mga bed, ano to, no? Models. Okay, from these people, no? So, let's say, kukuha tayo dito ng magandang bed naman. Okay, yung motif natin medyo, ano siya, colorful, no? Meron tayong, kung nakikita natin dito sa, ano, so, blue, white. So, dapat ima-match natin dito sa, ano natin. So, ito, too much. Ito, may wood siya, tapos, ano, ito, wooden. Ito, medyo, ano siya. Ito, pwede rin. Okay, so, hanap tayo sa. Okay, mga kortina pa, no? Ito magandang kortina. So, gamitin natin to. 51. Ito, 50. Okay, so, kunin natin muna yon. So, under max, 51 muna. So, again, copy natin to. Yung path. So, ilagay natin dito sa, ano, no? Control V, add use path, click OK, blah blah, close muna natin to. Tapos, ano, save muna natin to. Tapos, open natin yung, okay, drag and drop natin, merge. Okay, ito yung cortina. Okay, click mo lang. Tayo ng konti. Kasi medyo malaki-laki yung poly counts nun. So, bear in mind po na ang poly count, okay, kailangan natin i-reduce din minsan. So, Control Z, move natin muna sa labas. Okay, hanap tayo ng medyo dramatic. Pag dramatic, plus P. Okay. Ito may hangin daw. Maganda ito pag bukas. Ito sobrang formal. Ito madilim. Okay, anyway, ito maganda siguro. Ito na lang. So, again, depende sa inyo yan. Kung gusto mo mahangin. Okay. So, ito lang muna. Didelete ko yung dalawa. Hindi ko ito kailangan. Ito ang kailangan natin. So, group natin to. Okay. Ayan natin dito. Yung group name natin, curtain. Again, mas maganda organize kayo palagi para at least mas madali sa inyo magano, no? Okay, so sa case na to, if you notice, medyo malayo tayo sa ano. Okay, so ingat lang. Huwag masyadong ano. Pwede natin i-scale down konti. Okay. So move natin ng konti dito. Para pang dagdag lang. Okay. So may issue tayo dito like ito. Ang mangyayari dito is gagawin nyo, i-open nyo muna yung group. Okay, once open na yan, select nyo yung object na yon. Tapos, make sure na polygon siya. Freeform, shift, okay, hold control, shift para, tapos left click drag, no? Para, move natin ito ng konti. Okay, yung issue kasi niyan, hindi naman masyado na notice. Masyado. So, pwede i-drag, drop mo lang siya dito, no? Ganyan. Next, ito rin. Select nyo to. Okay, shift. Shift na natin.
masyado, ano. Okay, so far yung detail, kailangan, consistent ka sa details mo. Ito, kailangan natin ng, ng material. So, kuha tayo ng material. So, right click material, V-Ray material. Okay. Aluminum, no? So, again, kung metal type siya, uncheck nyo lang to. Lagyan natin na refraction map na standard, full off. Double click. Okay, ngayon, most likely diffuse would be black as a metal. Okay. Yung glossiness niya naman, gawin natin siya 0.45 para medyo magkaroon tayo ng dyan, no? So, yung highlight o yung, kasi naka-default yan. Okay, ito yung highlight. Pwede nyo i-reduce na 0.15. Okay. So, yun lang. The rest, okay naman. Tapos yung BRDF niya, word, para metal type yung ano niya. Anyway, so, lagyan natin siyang aluminum. Okay, so drag, drop. Okay, touch dyan. So far. Okay, next is yung bed. Papasok natin, 50 yun. Okay, copy natin to. Customize, user path, add, Control-V. Okay, so far. Tapos, andyan na yan. Drag and drop na natin. So, save nyo muna. Kasi, hindi natin alam. Baka mag-crash. So, drag, drop. Dito. Merge. Antay ng konti. Okay. So, i-group na natin. So, bed. Again, always kayo the way okay, lagay natin dito. Again, depende sa inyo kung saan nyo ilalagay ito. So, try natin pag ganyan. Okay, baliktad natin dito. So, make sure na okay, move natin yung camera natin. Camera, where are you? Ba't wala? Dito naman tayo. C. Okay. Okay. So far. Okay. Again, to save, try natin. Lagyan natin pa natin to ng mga details. Again, very basic. Kung gusto nyong medyo lagyan mo siya ng maraming details. So, render out natin to. Tingnan natin anong nalabas nito. Okay, so far, okay naman siya. Kailangan natin ng background dito sa, sa window natin. Okay, the rest, again, pwede nyo i-control dito. Later on, Okay, so far. Ano ba kailangan? Siyempre, kailangan natin ng iba pang detail. Pero anyway, para hindi tayo matagalan, so make sure na halos lahat ng detail nandiyan kasi 360 to, kaya pag sinabing 360, lahat nakikita, no? So, ano pa bang pwede? Okay, cancel muna natin to. Okay, so i-render out muna natin to as is para hindi na tayo matagal. One thing na kailangan yung alamin is yung resolution later on. So, punta muna tayo dito. Kukuha ko ng camera shot. Yung camera, hindi yung camera nito, no? So, ito will be yung render cam. Okay. Tapos,
gawa tayo ng panoramic cam, no? So yung panoramic camera, okay, simple lang. Click na tayo ng free camera. So sa radar cam, perspective muna natin. Kuha tayo ng area kung saan nyo gusto. So let's say dito ako magsisimula sa gitna ng room. Tanan, gitna ng room. Okay, so ang gagawin ko, create ako ng free camera. Punta ako sa top. Diyan ako lalagay. So habang selected yan, babalikan ko yung perspective ko. So habang selected yung free camera na nilagay ko, ang gagawin nyo, punta kayo sa perspective, make sure naka-highlight. Tapos selected din po yung isa, yung camera nya. So perspective view, control C. Notice ka, nag-change yung position ng camera na yon. Tapos i-move natin yung camera dito sa gitna. Kasi yung pivot niya, kung saan yung gitna ng ano, doon yan pupunta. No? So yan, sa gitna. Tapos, see ulit dito sa perspective. So, ito yung camera. Ito yung makikita natin. Para kung umikot yan, for example, yan, makikita mo ang ikot. Okay. So, next. Okay. So, dito tayo ngayon sa, ano, ito yung bed natin. Okay. Isang tools dito sa, ano, no, para malaman nyo yung resolution is punta kayo dito sa utilities. Dati pa kasi ito, kaya inaano ko lang na mayroon ditong tools panoramic exporter na. So ito, notice kapag nag-click ako ng render, okay, lalabas yung render setup dialog nito, no. Ito yung actual output size nito, no. So if you notice, yung aperture niya is 36 mm. Okay, kung titingnan naman natin yung ano natin, yung sa render, okay, ito yung ano, no, kanina. Ngayon, ang nangyari is ito yung ratio. So para maging interactive siya, ito yung pinaka-ano niya. So, ilagay natin sa pinakamataas. Okay, ngayon 3072, kung naki-notice nyo dito. Okay. 3072 by 1536. Yan yung resolution natin na i-render out. Okay, meron dito yung tinatawag na ano, i-close natin muna to. Babalik tayo dito sa simpleng render setup lang. Notice ka dito sa output size natin, 640 by 480. So, ikikiin ko muna yung ano, no. Ito, 3072 by 1536. So, 3072 by 1536. Okay. So, yung aspect ratio natin, kung nakinotice nyo dito, okay, is 2.0, no. Tama ba? 1536, tama. So, ilalak ko to. Yung image aspect, no. Tapos yung pixel aspect ratio is 1.0 yan. So actually nakaano na rin yan. So ang gagawin nyo, ilalak nyo to para mag-increase pa kayo. Para makuha nyo yung high resolution na yan, gagawin natin 7,000 to. Or 72550. I-notice ka sobrang taas na yung resolution. Pero same pa rin yung aspect ratio. Meaning, lumaki lang yung image, same pa rin yung aspect ratio ng ano natin. Okay, so once na meron na tayo niyan, pwede nyo na siyang i-render. Pero bago yan, punta kayo dito sa V-Ray, no? Under sa V-Ray settings, meron kasi dito tinatawag na ano, sa progressive. So render time natin 1 minute. Lagyan natin siya ng, sabihin natin 20 minutes. Okay. Noise threshold, gawin natin siya 0.1 para high resolution yung ano. So 20 minutes, makakuha tayo ng magandang ano, image. At the same time, as much as possible, noise free siya. Okay, next is yung camera, no, sa camera. Dito sa camera, meron ditong tinatawag na camera type, no. By default lang yan, yan yung makikita nyo. So papalitan natin yan ng spherical, no. Okay, meron dito tayong spherical panorama, no. So later on i-discuss na natin. Yung physical panorama, normally okay na rin yan, pero I go with spherical, no. I-override natin ang field of view, no. So yung field of view, ito yung ano mag-ikot, no. So click nyo yan, tapos change it to 360. Yan, so 360 degrees ikot. Okay, ngayon ready na po siya for ano. So quad 4, ito yung quadrant 4, camera 01. So papalitan natin yung pangalan para hindi tayo malito. So ito yung PanoCam. So, under PanoCam,
i-lock nyo lang para hindi kayo mano. So, i-render out natin to. So, try natin for 20 minutes. Babalikan natin yan. At tingnan natin kung ano yung output. So, rendering siya ngayon. Okay, once it's rendering, no, notice ka medyo, okay. Yung pag-render niya kasi, the way siya mag-render out is paikot. Okay, so ito yung hindi pa na natin ito nalagyan na. Anyway, mamaya na. Okay, so antayin natin for 20 minutes. Binigyan natin siya ng enough time para mag-render ng magandang high resolution na image. Okay, so balikan na natin. May mali ata. Cancel natin muna to. Okay, nakalimutan ko pala. Make sure na every time mag-ano kayo, kasi naka-record po ako, yung priority ng CPU. Okay, dapat i-adjust nyo. Dali po Okay, sorry. Punta tayo dito sa settings, no? Make sure na low thread priority, kasi kung hindi, hindi ka makakagalaw. Anyway, yan lang yung natin. Ano pa kailangan? So, dynamic yung anyway, hindi mo naman to bucket, so siya, progressive. So, ano pa? Okay, enough na po yan. So, try natin render ulit. Tapos, balikan natin 20 minutes. Hello, sorry. Ang nangyari kasi dito is, nag-post ako kanina, no? Nagdagdag ako ng mga iba pang kasi pangit na pag ganun lang. So, nagdagdag ako ng mga lights. Okay, kung ano pa dito yung meron. Anyway, so once natapos na yung render, okay, save out na natin to. Okay, again, yung feature ng V-Ray, meron siyang denoiser, no? So, regularly, kung walang denoiser, ito yun. Notice ka marami siyang noise. Okay, pag may denoiser, automatically nawawala yung noise. So, anyway, which is which, kung preference nyo, no? So, isi-save na natin to. Save ko yung current, So, let's say, may na-save out na ako dito. Let's say, pangalan natin to. Room search tree. Point. By the way, preference nyo is pwedeng PNG, pwedeng JPEG, pero most likely from output ng Max, PNG yung ginagamit ko, or TIF or Targa na. So, save out ko siya muna, tapos i-open natin mamaya sa sa Photoshop. Okay. So, okay. So, tayo ng content, nagsisave. Medyo matagal kasi mataas to, no? 7,250 by 3,625 yung resolution natin. Okay, once ma-save na yan, okay, ang next natin na gagawin is pwedeng i-modify natin ng konti. Bigyan ko kayo ng tips and tricks sa 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 post process. Okay, open ko lang yung tawag dito, Photoshop. Okay, open natin yan sa Photoshop. Kaya na konti. Okay, dito na po tayo sa Photoshop. Bubuksan muna natin yon. So, room 0003, no? Okay, basically, gagawin ko muna is i-auto-tone natin. Okay, so, duplicate ko lang yung so, pangalan natin tong original. Ganito yung copy. Okay, so yung copy, ang gagawin ko natin, Control Shift L. Okay, notice ka sobrang, ito yung auto-tone niya. Auto-toning. Okay, kung happy na kayo sa ganyan, proceed na lang tayo. Or, kung gusto nyo, pwede nyo kasi i-blend So, i-blend natin dito. Huwag masyadong
So, copy tsaka original. Okay, duplicate ko to, tapos control E. Paano ko to edited, no? Or, how to tone. Okay, next is kailangan natin i-ano, no? Punta tayo sa filter. Meron tayo ditong camera raw filter. Okay. Ang ginagawa ng camera raw filter, okay, simple lang, no? Pwede kang mag-ano ng, parang ano siya, Lightroom. Okay, may temperature tayo kung gusto mo medyo warm, kung medyo cold. Okay. So, sa case natin, wag lang masyadong hot, no? So, tapos yung exposure, pwede mo increase. Okay, exposure sa buong room. Tapos yung contrast. Okay. Yung highlight, pwede mo babaan, pwede mo increase. Okay, so depende sa inyo. Okay, shadows. Kung gusto niyo i-darken yung shadows, no? Notice kami shadow right dito. Okay, yung shadows. Okay, pwede increase, decrease. Tapos yung whiteness ng ano, like for example itong white nito. Okay, fit and view. Yung clarity. Okay, clarity kasi kung notice nyo dito, kung wala yung clarity, nagiging ganyan na siya. Pero okay, binuboost niya lang yung ano, no. Okay, so vibrance, kailangan natin para lumabas yung color talaga, like blue, white. Saturation, pag ginanyan mo, nagiging black and white. Yung gusto nyo, mimix siya with ano, na, dyan. So far, okay naman yung kinalabasan. By the way, nakalimutan natin yung background. So anyway, kaya na pala maggawa ng ganyang background. So once na ano na natin, ito yung compare natin. So ito yung kanina, ito yung updated. Next is yung ano natin, duplicate natin to ulit para may idea kayo. Next is yung lens correction, no? Yung lens correction kasi, okay, ito yung pang distort ng ano natin. So let's say scale natin to 100%. Okay, so ito yun. Natin to 200%. Okay, kung notice nyo dito, purely ano siya, no? Kasi sa photography, normally ang ano ng lens is parang nagkakaroon ka ng rainbow, no? So diyan pumapasok yung chromatic aberration, no? So normally composed of RGB yan or cyan, magenta, tsaka yellow. So ang gagawin natin is i-denoise natin, ano natin, yung aberration natin, i-move natin ng konti. So no, yung ano ko dati, yung ginagamit ko is -15. Okay. -15. Sorry, minus. Okay, tapos +15, tapos -15 ulit. So notice kayo kanina, no, ang mangyayari dito is parang may decoloration ang nangyayari. So nagiging ano siya, no, kumbaga ina-add natin yung parang realistic feel, no. So pag nag-fit tayo sa screen, so ito yung makikita natin. Parang naging totoong ano siya, no? So anyway, so click OK. So pangalan natin tong name natin. Okay, itong lens correction. Okay. So, ito na yung pinaka-final niya. So, gusto mo lagyan pa ng bloom or blooms, for example, yung lens correction, i-duplicate natin to. Okay, para mag-add pa tayo ng mga, ano, depth, no? Pwede ka mag-add using ito. Okay. Gagawin mo Control-Shift-U para maging black and white. Ngayon, from black and white, gagawin natin yan high pass. Yung high pass, yan po yung mga edge natin. No? So, 1.1 or 0.8, enough na yan para magbigay lang siya ng depth. No? So, ang gagawin ko dito, from ito, i-hardlight ko lang. Okay, so anong pinagkaiba? Okay, dito tayo i-zoom natin. Kung wala yan, notice ka, parang plain na siya. No? Wala siyang ano, outline. Ngayon, pag nag-add ako, gaganyan siya. So, nag-add lang siya ng depth actually. Ayan. Para maging photorealistic naman yung dating ng render natin. Okay. So, may mali dito. Okay. Correction na natin yan. So, ito yung ano niya, no? High pass. Okay. So, yung lens correction tsaka high pass, ko-combine natin yan. Okay. So, ito na yung edited version. Ngayon, yung edited, okay, kailangan natin i-edit to. So,
brush lang. Brush out ko lang. Kasi hindi naman masyado noticeable. Kamali lang dito po. Sorry. Okay. So far, okay naman yan. Okay. Next. Ano pang kailangan natin? So, kung happy na kayo sa ano, lagyan natin ng bloom, no? Bloom effect. So, kaya dyan. So, under edited, ang gagawin natin, okay, filter. Gagawin yung filter, blur, Gaussian blur, blur out natin. Yan. So, enough na siguro. Normally, 150. Ganyan. Okay. So, gagawin natin sa blur na to. Okay. Ito yung blur. Okay. Lagyan natin siya ng ano, no? Overlay. Pwede kang screen dodge. Or pwede kang hard light. Yan. Magkakaroon ka ng konting bloom. Okay. Ngayon, pwede natin i-decrease na konti. Huwag masyado. Yan. Or pwede lang i-focus mo dito sa window. Pwede kang maglagay ng mask. Okay, yung mask na to ay brush lang natin. Brush. So, yung black at saka white lang yung kailangan natin. Okay, brush out natin. Yung white, yan yung retain. Kung yung black, yan yung babalikin dun sa ano. Okay, so, mask out na natin. Again, huwag masyado hard. Soft lang. Para may konting bloom ka lang dyan sa... Okay. Zoom out kayo palagi. Kasi minsan, yun nakikita na meron pa palang kailangan. So, ang nangyari dito is, ito lang yung may highlight. No? Tapos check natin na. So, may highlight, wala highlight. Walang highlight, highlight. So, again, depende sa inyo. Pwede ka mag, ano nung percent, huwag masyado. Okay. So, mag-add lang ng realism sa scene. Okay, so far so good. Okay. Put on screen. Okay. Once na meron na tayo nito, kasi save out na natin to as a project. Save as project. Room project. 360 na lang. Tapos isi-save natin to as save as. Okay, nag-save pa pala, sorry. Atat lang. Okay, so ano save natin? Save as ulit natin. Again, save na natin to ngayon as JPEG para ano lang. So 360 V-Ray, enter, maximum. Okay. Ngayon, bago natin i-upload yan sa ano, sa Facebook. Okay. Ang ano natin kasi, pag nag-upload ka sa Facebook. Okay. For example, nag-upload ako using only me photo upload. Okay, i-upload natin yan. Video 360. Ito yung sample render natin. So, ito yung edited natin na version. Check natin kung ilan to. 4 MB. So, upload. Okay, normally, pag in-upload mo lang siya na regular image, ang mangyayari dyan is ilo-load niya lang pero hindi siya 360 degrees kasi hindi pa siya injected, no? So kung ipopost ko to for example, ako lang naman makakita. So ito lang yung kinalabasan, no? So tanan, okay, baliwala. So di-delete ko yung post ko. Okay. Okay. So paano natin ano yan? Kasi yung ano ng Facebook is kailangan may i-inject ka, no? So pwede ka mag-search using ano, no, tawag dito sa Google. Okay, meron ditong Facebook 360 how to, okay, something like that. So marami ditong mga instruction, no? May sa YouTube, everything and so on. Okay, bibigyan ko kayo ng software, no? Yung software na gagamitin natin, ito po yung may mga tools tayo dito. So most likely ito yung gagamitin nyo. Okay, bibigay ko to sa inyo.
Ang gagawin nyo lang is, meron tayo ditong gpano.ini, meron tayong xf tool. So, kakopy nyo muna to. Tapos, ilalagay nyo yan sa system, no? So, Windows. Pipaste nyo yan dito. Since meron ako lang yan, so no need na, no? So, babalik ako doon. Okay, next is, ilo-load natin yung ito. Ngayon, pag na-load natin to, ang mangyayari is, i-browse natin yung ginawa natin, which is ito yan. Room 360 V-Ray, no? So, ito yan. Ngayon, kailangan natin i-load yung ano natin. So, under sa program, meron tayong workspace definition file. So, load natin. Ngayon, kailangan natin yung gpano2.ini. No? So, i-load natin yan. Ang purpose niyan, para magkaroon tayo ng chance na mag-edit dito. Okay. So, ano yung ilalagay dito? Pwede ka mag-start. Notice kami nakalagay dyan, Raiko default. So, i-type mo lang yan. Tapos, press enter. Next is Raiko Theta S. No? So, Raiko Theta S. Press enter. Tapos, since na meron na yung star sa ano, meaning isi-save out natin. Pag nag-save yan, automatically na-inject yung metadata dun sa image natin. Pagbalik natin dun sa ano, sa Facebook, kilo-load ko ulit So, same pa rin. 360 with embedded na ano. Notice ka umibay ng ano niya, may metadata na siya na icon, no? So ito yung 360 na video, na icon. So pag na-load natin 'yan, ang gagawin ng Facebook is mare-recognize niya na 360 pala tong ano, yung image na ina-upload natin. So once matapos yan upload, okay, ipo-process yan ng Facebook. Tsaka na siya ano, kumbaga yung player niya active siya. Tayo natin na konti. Medyo matagal kasi malaki yung image natin. Okay. So, malapit na. By the way, Ed Mubarak sa inyo lahat ano ba kailangan? Paki-support din si Rolly, ano lang no, kung meron kayong gusto niyo mag-donate, okay, paki-ano na lang kay Rolly. Anyway, ito na yung ano natin. Notice ka iba na yung itsura niya. So pag nag-post ako nito, by the way sa akin na to ngayon, meron tayong icon na 360 na. So pwede akong umikot. Ayan. Ito yung parang bloom. Ayan. Ayan. Ano yung kayang room to? Okay, load natin ng full screen. Okay. So far, okay naman. Wala namang problema. Marami siyang bug Babae at may-ari nito. Anyway, nangyari to. Okay. So, yan po yung ano, yung paano i-upload yung 360 nyo na photo or yung rendered out nyo na image, no? So, ilo-load nyo lang dito, no? So, bibigyan ko kayo nitong software na to. So, madali lang siya. Delete ko muna to. Hayaan mo na, hindi, para na lang naman sa akin. Okay, balik tayo dito sa, no, sa Max, no? So, kasi yung sabi ko sa inyo is V-Ray then Corona. Okay, yung sa Corona naman, ang gagawin lang natin, okay, change ko lang to into Corona. Okay. So, under Corona, okay, ang gagawin ko lang, okay, naglo-load kasi yun. So, kukuha muna ako ng ano. Okay, under sa Corona po, once na ma-load nyo ng Corona, meron tayo ditong tinatawag na ano, no, patch. Okay, actually hindi patch, ano siya, converter. So, gagawin mo lang, click, drag, drop. Okay. Ngayon, once, since na V-Ray yung ano natin, ilo-load natin muna tong ano, yung, dali, parang nag-hang. Okay, so ito yung Corona converter. So, ang mangyayari dito, okay, i-convert niya lang yung scene, no? So, make sure na isi-save muna natin to. Okay, bago yan. Cancel.
file, save as. Okay, Corona naman. Corona. Okay. Saving. Okay, ito yung konti. Okay, so once na-load mo na yan, i-click mo lang yung start, convert. So, gagawin niya lahat ng V-Ray material, ko-convert niya into Corona, no? So, if you notice na iba yung itsura, okay, group, punta tayo sa view, try natin i-load yung shaded material with maps. Okay, kung wala, double check nyo lang, no? So, material. Okay, under material, makikita nyo naman yan kung ano. Okay, pwede natin gumamit ng ano, compact lang para makita yung effect. Okay, for example, ito, no? So, yung material dyan, i-drop nyo lang. So, for example, natin dito, i-drop. Okay, ito pa rin yung material nyan. So, click nyo lang yung material, load nyo lang to para lumabas. Okay, so far, yun lang yung naman yung gagawin nyo. Wala naman kayong gagawin sa iba. Double check lang natin, no? Dito, okay, punta tayo dito sa, ang kaganda kasi dito sa Corona, meron tayong extended viewport ng Corona Interactive, no? Pag nag-click ako dito, tapos click ako sa camera, okay, itong mga notice ka dito, yung makikita mo, almost the same lang with sa ano natin, no? Sa, okay, yung kaninang ginawa natin. By the way, ito yung scene na tinanggal ko lang yung mga ano, ha. Okay, so once na satisfied ako dito, okay, close natin. Ma-adjust pa natin yan. So, i-increase ko lang yung ano, yung sa cove light. May cove light tayo dito. Yung cove light, kung nakikita nyo, okay, i-drop natin. So, by default 1 yan. So, papalitan natin to ng blue, bluish color. Okay, from 1, gawin natin 15. Okay, magiging high, ano yan. So, again, kung gusto nyo yung interactive, right click dito, Expo Corona Interactive, click nyo lang to. Click nyo muna to bago mag-start na. So, yan nyo muna to, clear log. Okay, so far, hindi nyo siya masyado makikita kasi sobrang ano siya, no. Close natin to. Punta tayo dito sa ano. Okay, para maging ano to, tawag dito, panoramic. So, punta muna tayo sa camera. Change natin yung camera na to. Oops, nawala yung camera natin isa. Anyway, same process. So, press P, select nyo yung ano, center zoom. Okay, zoom lang. Okay. Tayo sa gitna. Create ng standard light. No, sorry. Camera. Okay, free cam. Punta sa ano, habang nakaselect, Control C, C ulit, para yan yung camera natin. Okay, yung lagyan natin sa gitna. Okay, huwag masyado ano. Okay na siguro yan. So, pwede kayo mag-ano mamaya, apply. Meron pa tayong mga tools, no? So, okay, yung free camera, okay, gagawin nyo lang, lalagyan nyo lang siya ng ano, no? Corona camera mode. Okay. Tapos, again, double check nyo lang yung settings ng rendering. So, under Corona, may limit tayo or wala, mamili ka lang, let's say, 15 minutes, for example, 20 minutes. Tapos, meron na siya ditong denoise mode, no? So, full denoise in case na ayaw na mag-ano. Tapos, mamaya i-ano natin i-explain to. Okay. Once na nilagay nyo yung camera mode, punta kayo sa baba, meron ditong tinatawag na projection type, no? So, check nyo to override, make sure na spherical. Yan lang yung gagawin nyo. Okay, next is i-render out na natin to. Okay, so pag-render out nito, okay, again, nasa inyo yung ano, no, resolution kung ano gusto nyo. Pwedeng gamitin yung 640 by 480 kasi square naman siya na, ano. Or pwede kayong gumamit ng yung kanina, 500 by 256. Wait, sorry. 500 ano, 520 pala.
Hmm, 512 ata, sorry. So 512 by 256, yan po yung aspect image ratio na 2. Okay, tapos ilalak natin yan. Para yan pa rin yung sa VR natin or sa panoramic. So ngayon, once malak yan, pwede mo nang increase to 1,500 or automatically calculate niya or 2,000 for example. Okay, once na meron yan, okay, i-render up na natin. Pag na-render yan, okay, so antayin natin ng konti. Yan natin to. Ano lang naman yan. Okay, so the first phase niya is calculate niya yung ilaw, yung GI. Okay, yung secondary GI, tapos magre-render out na siya. Okay, kanina medyo, antayin natin ng konti. Para mas clear siya. Okay. So, ngayon, meron ditong post-process. Ito tinatag na post-process ng kaya katulad din yan siya ng V-Ray 3.4. Actually, nauna to kaysa sa V-Ray 3.4. So, ang mangyayari dito, pwede mo increase, decrease yung yung highlight. Yung exposure. Yung highlight, pwedeng i-increase mo para makuha yung sunog na part. Okay. Tapos yung contrast or yung white balance. For example, gusto mo medyo cold na na lugar, medyo yan, ganyan. Gusto mo warm, i-increase mo lang. Again, Kelvin scale yan. So, normally 6,500. Ayan yung normal na. So, 7,500 medyo na yan. Medyo warm na konti. Next is yung yung contrast, pwede mo i-increase, decrease. Natin kami contrast tayo dito sa mga Again, exposure, pwede mong itasan. Okay. Para mas maliwanag ng konti. Tapos yung compression rate ng highlight, mo lang. Depende sa'yo. Depende sa taste mo or whatever na feel mo. So far, same process. Okay. Nasa 1 minute pa lang tayo. So, binigyan natin siya ng 15 minutes. So, 15 minutes, calculate niya yan. So far, pag natapos yan, ito meron ako dito kung na-render sa Okay, wala naman silang pinagkaiba actually masyado, no? So, para preference ko, mas maganda yung Corona. Anyway, sarap yan. Yan. May room 2 at ako dito. Ito yung V-Ray. So, ito naman yung, okay. Yung sa injected part. Sorry. Okay. So, again, depende lang sa niya. Maganda naman yung output niya. Okay, anyway, I hope may natutunan na naman kayong tutorial sa akin. Ito po si Eric Dusaila. Again, support po brother Rollin natin na kasi kawawa naman. Sana kung sino man yung taga UAE, kung gusto niyo mag-join sa natin, workshop for a cause, kaya paki-inform lang po si Mikay. Again, salamat po. By the way, so 3 minutes, naka 6 passes tayo. Pag nag-stop ako, magdi-denoise yan. So, ito-try niya i-remove yung nito, no? Yan yung feature ng Corona. So, tingnan natin. Kaso, lang yan, 6 passes. So, ma-expect mo sa 3 minutes na Pero maganda na siya as of now. Okay, so, gagawin lang natin is antayin itong matapos yung denoise. Tsaka natin yan. Okay. So far, wala pa. Pag natapos yan, makikita mo na madi-denoise yan. Pero, huwag kayo mag-expect na masyadong sharp kasi, yun nga, yan siya, oh. Yan. So, nawala yung noise. Okay, actually, pwede nyo ibalik yun, no? So, dito, i-decrease nyo lang. So, yan yung may noise kanina. So, unti-unti pag makikita nyo naman na ito yung meron noise. Meron denoise. Ito yung may noise. So, laking difference. Sinatry lang naman nila mawala agad. Pero, again, anong ma-expect mo sa So, again, ito isa-save natin. Pag na-save natin to, again, same, So, lagyan ko to, Corona. Oops.
sorry. .jpeg. Okay. Dinire ko na. Okay. So, kung gusto nyo i-test yun, meron tayo dito sa utilities, meron tayong panorama exporter, may viewer tayo dito. So, file, open nyo. So, let's say, yung viri kanina, saan na yung corona. So, double click ito. So, full screen ko lang. So, ito yung corona natin na Again, wag mo expect masyado Okay, so, yung isa pa is yung sa viri natin. Ito yung sa corona kanina pala, sorry. Na ko na. Okay. Load natin. Medyo matagal na siya ng konti kasi medyo malaki. So, ito kung na-notice nyo na medyo na to. Okay, so not bad na rin, no? So far. So anyway, I hope may natutunan kayo tutorial sa akin. Kung meron kayong request, i-message nyo lang po ako. Try ko gawin yan. Okay, salamat po. Welcome again sa 3D Studio Max tutorial natin.